Magandang oras mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV. Well, hindi na talaga mapigilan. It's 2026 na, Year of the Fire Horse. At alam nyo, ang kabayo ay talagang mabilis tumatakbo. Kaya mabilis ang asenso natin ngayong 2026 kung tayo'y kakayod lamang ng kayod kabayo. Well, meron tayong hindi magandang dito balita courtesy ni Palki Sharma. Ito yung pag-take over ng AI, Artificial Intelligence will replace many jobs in 2026. Nako, ako nga wala akong interest diyan sa mga chat GPT na yan eh. Hindi ako gumawa ng account kasi humihingi ng email eh. Humihingi ng personal detail mo. Delikado yan. Kapag binigay mo sa AI yung personal detail mo, in a snap of the finger, isang ganun lang parang si Thanos lang, ay maglaho lahat. AI yan eh. Ang mundo ng cyberspace, mundo ng computer, ay hawak yan ng AI at madaling mapenetrate yan, mahack. Walang imposible sa AI kapag nasa online ka or in the grid, mga kababayan. Kaya ako sabi nila ay huwag kang tumakbo sa palayo sa AI, kundi dumikit ka sa AI at dapat pag-aralan mo ang AI. Kasi yan na yung sa future. Yan na yung kalakalan, AI na. Parang ayoko dyan eh. Kung pwede lang magtayo ng isang grupo na mag-demolish dyan sa AI na yan, parang yung sa Terminator na movie ni Arnold Schwarzenegger, di ba? Na ang pakay nila Arnold ay i-destroy yung mga robot. Kasi yun nga yung pahamak sa future eh. Ang robot yung mas matalino sa tao eh, kasi computerized nga sila. Ngayon kung yung mga medyo may edad na ayaw talaga sa AI, paano yan? Hindi na sila makapagtrabaho, di ba? Kasi ang tatanggapin ng kumpanya ay yung magaling sa AI. Tulad ng mga call center, hindi na kailangan ng magaling mag-English. Dahil meron ng mga AI na mga di ba? Mga AI na announcer, AI na call center agent, na parang tao rin kung tingnan mo, di ba? Pero parang niloloko lang tayo niyan. Kausap natin, computer lang eh. Kaya nga yung channel ko na The Golden Boy ay nayari ng AI. Akala kasi ng AI ng YouTube na automated robot daw ako. Automated robot daw yung mga vlogs ko. Dahil gumagamit ako ng green screen eh. Yung background ko, green screen. Kaya hindi gaanong realistic yung video ko. Pero ako pa rin yun. Hindi ako AI, hindi ako robot. Kaya doon sa Golden Boy, wala na akong monetization. I am suspended for 4 months. At humingi ako ng tulong sa inyo mga ka-Good News Daily TV na atin na lang palaguin tong channel na to. Umpisa tayo. Okay, so ito na ang balita. Courtesy ni Palki Sharma. Hindi magandang balita ito. Para sa 2026, AI will replace many jobs. Ito ang ulat. Remember when they said AI will take all the jobs? Like AI is Thanos. Ayan. It will snap its fingers. Thanos ha. Remember when they said AI will Oh, take balik all tayo, the jobs? balik tayo. Like AI is Thanos. Remember when they said It will snap AI its will take all the jobs? Like AI is Thanos. It will snap its fingers and magically all the jobs will disappear. Remember when they said AI will This take all was the what we heard jobs? too many times Like this year. AI is And now as Thanos. the year comes It will to snap close, its the fingers warning and is back magically all the again. jobs will disappear. This time it's coming from Well, this was a warning we heard too many times this year, and now as the year comes to a close, the warning is back again. This time it's coming from Jeffrey Hinton. and that is why he's called He is known for his work on artificial Okay, so neural ito nga si networks, Jeffrey basically help build Hinton, the very godfather of brain AI. Mismo ang that AI nagsasabi thinks with. na And that is why he's called the the godfather future of is AI. AI. Napakadelikado naman yan. Kahit broadcaster, AI na eh. Wala nang tao. Sino pang manonood kung AI? Alam naman natin walang damdamin yan eh. Yung nagsasalita galing lang yun sa computer. 'Di ba? Mas maganda talaga
ang artista ay tao. Ngayon, ang movies, AI na eh. Maganda talaga yung nagmimisa na pari, tao, hindi AI. Ganon din sa broadcaster, tao, hindi AI. Kaya, dapat talaga matigil na itong AI na ito. Mabubuhay naman tayo kahit walang AI, di ba? Kahit walang computer, mabubuhay naman tayo. Mabubuhay tayo. Kahit walang computer, ako nga, hindi na ako gumagamit ng cellphone eh. Bakit nabubuhay pa ako? Di ba? Siyempre meron kang kaibigan na virtual friends sa internet. Meron kang 100 na kaibigan, pero isa doon ay wala kang kakilala na personal, di ba? Yung kakilala mo talaga, yung kaibigan mo nung kabataan mo hanggang sa paglaki mo, di ba? Pero yung mga nakilala mo lang sa friends sa internet, sa Facebook, mga virtual friends, kung masunugan ka, hindi naman yung tutulong. Kung mayroong sunog, ang tutulong sa iyo, kapitbahay mo pa rin. Which is mga tao, hindi aso, hindi AI. Kaya wala talaga akong bilib sa AI. Bakit bibilib ako diyan? 'Di ba? At yan yung yung the beast. Yung sinasabi sa Biblia, yan ang gumawa niyan ay yung the beast. Yung merong mark of the beast. Yung Antichrist, yan na yan eh. Kasi wala nang Diyos diyan. Ang Diyos ay computer, AI. Okay, so ito, atin na pakinggan muli si Palki Sharma. And now that Godfather has a stark warning. Jeffrey Hinton says this is just the beginning. In 2026, more jobs will be lost due to AI. And now that Godfather has a stark warning. Jeffrey Hinton says this is just the beginning. In 2026, more jobs will be lost due to AI, and the wipeout is just getting started. We're going to see AI get even Ayun, better. so grabe It's already sinabi extremely ni good. yung It's already godfather able ng to AI replace ito. jobs in call centers. We're But going it's to going to be see able to AI replace get many even other better. jobs. So, lalong gagaling daw ang AI. Di ba yung mga video ay parang totoo? Di ba yung kay Saldico, parang totoo? Ay, ano pa yun? Hindi pa yun talagang magandang klaseng video. Kasi ang AI daw ay getting even better sa 2026. So ito na, wala nang artista. Kasi sabihin mo Bruce Lee, nakukuha si Bruce Lee sa AI. Mayroong mga video ngayon si Bruce Lee na akala natin ay totoo. Yun pala, AI na lang. It's already able to replace the jobs in call centers. Ayan, so call center, wala na, bagsak yan dahil sa AI. And be able to replace many other jobs. Ayan, kahit teachers wala nang silbi ang teachers di ba? Yung estudyante, bigyan mo ng exam, doon na lang sa ChatGPT kumukuha ng sagot Kaya dapat matanggal yung mga ChatGPT na yan. Kasi hindi na mag-iisip ang estudyante, ready-made na yun. Click mo lang, di ba? May sagot na. Halimbawa, gagawa ka ng poem, AI na yung gumagawa, hindi na ikaw, hindi na nag-iisip yung mga estudyante ngayon dahil sa AI. Kaya darating ang panahon na mas matalino pa talaga ang robot kaysa tao. Kasi ang tao hindi na nag-iisip ang mga estudyante dahil nandiyan na nga ang AI na ang nagtrabaho ng kanilang mga assignment. Napakawalang iya na inbensyon ito. Kung meron akong time machine, ay assassinate ko tong ng AI, nag-imbento Walang papuntahan tong AI na to. Lalong lalayo sa Diyos ang tao kapag AI na ang namamahala ng mundo, di ba? AI na ang namamahala Parang na tayo, yung nasa movies na ang kalaban natin ay AI, mga robot. And then yung humanity, tumatakbo na sa bundok, nagtatago na. At hinahunting na ng mga AI, ng mga robot. Pero on top of the AI, ay meron pa ring tao, human na nag-operate nito. Kaya ito yung nakakabahala, ginagamit ang mga robot, ang mga AI, ng mga tao na nasa itaas. Yan ang masama. Okay, tapusin na natin ang video with Palki Sharma. So Hinton's argument is quite simple. AI was already good, it's only getting better. It has already replaced clerical jobs and now it is coming for others.
jobs. Because in the coming year, So Hinton's argument is quite simple. AI was already good, it's only getting better. It has already replaced clerical jobs and now it is coming for others. AI that writes 60 Because in the coming year, AI will make massive capability leaps. That's what Hinton has predicted. it will make. I'll give you an example. For jobs, There is an AI that writes 60-minute software tasks. Hinton says it will soon be able to handle full projects. now you would need only That's the sort of leap it will make. prediction is, And what does that mean for jobs? but will it stand the test of You'll need less people to do the same work. If you needed 10 engineers for a task earlier, now you would need only 2. So the prediction is grim. cut tens of thousands But will it stand the test of time? so did Salesforce. We ask because of what happened this year. 2025 started with AI integrating in the workforce. Amazon cut tens of thousands of roles, Microsoft laid off no. people, and so did So ito Salesforce. na nga, IBM karamihan allowed pala AI ng to handle mga chunks of kumpanya its ay HR gumagamit work, na and in ng AI. October, Pati this year, secretary, AI na eh. AI-linked layoffs surged Ngayon to ang their maganda diyan highest. sa magagaling sa paggawa ng virus, ay gumawa kayo ng virus at sirain niyo yung mga ano diyan, itong pinagmulan ng AI, yung kanilang server. Pasukin yun, pwedeng mapasok yun ang Pentagon nga, napasok no ng isang Pilipino na gumawa ng virus eh. Di ba, napakasikat. Anong nangyari sa Pilipino na yun, na isang estudyante na sinira niya yung mga computer sa Pentagon? Nako, marinig tayo niyan. Nagtrabaho na ngayon sa sa US. Nagtrabaho na sa US yung gumawa ng virus na yun kasi pwede siyang sa virus warfare eh. Ng computer pwedeng sirain niya ang computer ng China eh. Kaya yung mga ganong klaseng mga genius ay hinahire yan. Hinahire yan kasi magagamit niya sa electronic warfare na klase ng mga tao. Kaya totoo na nga ang nangyayari sa movie na Terminator ay eto na. The world of AI, artificial intelligence. At darating na ang panahon na in the future, siguro 50 years from now, ay may maglalakad na ng mga humanoid or mga robot na mukhang tao na at makipagminggol sa tao. Yan na yung ayaw na ng Diyos ng ganyan na gumawa ng tao ng sariling mga tao na robot. Tanging Diyos lamang gumawa sa lahat ng humanity. Kaya kung ganyan, magagalit ang Diyos niyan, lilipulin na naman ng Diyos ang tao. Noong kapanahonan ni Enoch, sa panahon ni Enoch sa lolo ni Noah, kaya nga binabaha ng Diyos ang sanlibutan sa panahon ni Noah dahil sa mga misfits of creation, yung paggawa ng Diyos ay mayroong mga abnormal. At ang mga abnormal na yun ay yung mga Nephilim, yung mga higante, mga anak ng anghel sa mga tao, anak ng angel sa mortals ay mga higante. Kasi ang mga anghel ay mga higante yan, malalaki ang mga anghel. At ang nangyari sa mga higante na yun ay kumakain ng mga tao yung mga higante na yun sa panahon ni Noah. Nabanggit niya sa Biblia, mga Nephilim, mga giants yan na parang sa Jack and the Beanstalk na mga giants. Mga magulo, mga cruel na giants. Kaya ang ginawa ng Diyos, binaha niya ang sanlibutan para malipol yung mga giants na yon. Pero hindi niya sinabi sa Biblia, hindi na isulat. Pero yun yung nangyari. At kahit yung arka ni Noah, mga Nephilim ang tumutulong doon. Yung mabait na mga Nephilim, yun yung naghakot ng malalaking troso. Kaya, di ba, mga anak ni Noah, mga babae. Kaya sinong nagbubuhat ng mga troso, si Noah matanda na, edi yung mga Nephilim. Pero merong mga survivor niyan. Yung tinatawag na Sasquatch, Bigfoot, Yeti. Meron pang survivors, hindi pa namatay lahat. Kahit yung sa Kandahar, di ba, yung giant na pulang buhok sa Kandahar, na nabaril ng mga US soldiers, ay yun ay Nephilim pa rin. Yung Goliath, Nephilim yung si Goliath. Samson and Goliath, mga Nephilim. Kaya totoo yung mga Nephilim.
Okay, so lumayo tayo sa ating topic, AI. Pero ganun pa rin yun. Dahil sa AI na yan ay magpadala ang Diyos ng kung hindi man baha ay kumita. Ito na yung katapos sa mundo. Yung banggain tayo ng malaking bato. Comet. Kasi sobra na eh. Hindi ako believe sa mga AI na yan. Kasi dapat ang mag-isip ay tao. Ang gagawa ng solusyon ay tao pa rin. Hindi yung mga robot. Walang mga damdamin yan eh. Okay, so ako'y magpaalam na. Happy New Year sa lahat. Happy New Year na eh. Hindi na mapigilan. 2 oras na lang o 1 oras na lang siguro kasi i-18 ko pa ito ay New Year na. So Happy New Year sa lahat. Year of the Fire Horse. Sana ay mabilis ang ating pagunlad kasing bilis ng pagtakbo ng kabayo. Hanggang sa muli, I'll see you on tomorrow, New Year. Mga kababayan, mga Good News Daily TV. Laban, peace. Paalam.